Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo at kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Hello everyone! Narito ang isa na namang video na alam kong maraming interesadong malaman ito dahil sa video ito ay pag-uusapan natin ang mga sanhi, mga dahilan o naging karamdaman ng mga pangulo ng Republika ng Pilipinas bago nila ito tuluyang lisanin ang mundong ibabaw. Samahan niyo ko hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Ano-ano nga ba ang mga sanhi, mga dahilan o naging karamdaman ng Pangulo ng Pilipinas bago nila tuluyang lisanin ang mundong ibabaw? Siguro, gaya sa akin, nagtatanong din kayo sa inyong sarili kung ilan na nga ba ang naging Pangulo ng bansang Pilipinas. Ang kasagutan, mayroon na po tayong 17 presidente ang nanumpa at namuno sa bansang Pilipinas. Sa pang-araw-araw nating buhay, marami tayong tanong sa ating pamumuhay. Siguro, isa na sa ating mga katanungan kung paano nga ba namatay ang mga naging Pangulo ng Pilipinas. Samahan niyo ko at ating seksikin ang mga naging buhay, naging sanhi ng kanilang paglisan sa mundong ibabaw. Emilio Aguinaldo. Ang kauna-unahang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Emilio Fami Aguinaldo. Ipinanganak noong March 22, 1869 sa Cavite Viejo, ang dating pangalan ng Kawi sa probinsya ng Cavite. Nagmula siya sa mayamang angkan. Siya ay isang general bilang sundalong nakipaglaban sa mga Espanyol at Amerikano. Atake sa puso ang sanhi ng pagkamatay ni General Emilio Aguinaldo noong February 6, 1964 sa edad na 94 years old. Manuel Luis Quezon, ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ay si Manuel L. Quezon. Ipinanganak noong August 19, 1878 sa lugar ng Baler, sa probinsya ng Tayabas, na ngayon ay tinatawag na Aurora. Nagkasakit ng tuberculosis si Manuel L. Quezon na naging sanhi ng kanyang pagkasawi sa bansa ng Amerika noong August 1, 1944 sa gulang na 66 years old. Jose P. Laurel, ang pangatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Jose Pasiano Laurel E. Garcia. Isinilang sa Tanawan, Batangas noong March 9, 1891. Nagtapos na abogasya sa UP noong 1915. At noong November 6, 1959, namatay si Jose P. Laurel sa grabing atake sa puso at stroke sa ospital ng Our Lady
sa Santa Mesa, Manila, sa edad na 68 years old. Sergio Osmeña Sr., ang pang-apat na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Sergio Osmeña Sr. Ipinanganak noong September 9, 1878 at tubong Cebu, nagtatag ng Nacionalista Party. Namatay siya sa sakit sa atay, pulmonya at breast cancer sa edad na 83 years old noong October 19, 1961. Manuel Rojas, ang panglimang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, isinilang noong January 1, 1892 sa lungsod ng Rojas sa lalawigan ng Capiz. Hindi natapos ni Rojas ang kanyang terminong 4 na taon dahil sa kanyang biglaang pagkamatay. Atake sa puso ang naging sanhi ng pagkamatay ni Rojas sa edad na 56 years old. Elpidio Quirino, ang pang-anim na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Elpidio Quirino. Ipinanganak noong November 16, 1890 sa Bigan, Ilocos Sur. Siya ay isang abogado noong pumasok sa politika at naging kinatawan ng mga taga-Ilocos. Atake sa puso ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong February 29, 1956 sa kanyang tahanan sa Novaliches, Quezon City sa edad na 65 years old. Ang pangpitong presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Ramon Magsaysay, isinilang sa Castillejo, Zambales noong ika-31 ng Agosto sa taong 1907. Siya ang presidenteng nagbukas ng Malacanang upang makalapit at direktang makapagsumbong ang mga mamamayang Pilipino. Nakilala siya bilang presidente ng bunsong Pilipino. Ang sanhi ng kanyang kamatayan ay ang pagbagsak ng eroplanong kanyang sinasakyan noong March 17, 1957 sa edad na 49 years old. Carlos P. Garcia, ang pangwalong presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Carlos P. Garcia, isinilang noong November 4, 1896 sa bayan ng Talibon, Bohol. At nakapagtapos ng kursong abogasya. Atake sa puso ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay sa kanyang bahay noong June 14, 1971 sa edad na 74 years old. Diosdado Macapagal, ang pangsyam na presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Diosdado Macapagal. Ipinanganak noong September 28, 1910 sa Lubao, Pampanga at isa ring abogado. Siya ang tinaguriang batang mahirap dahil anak siya ng isang mahirap na magsasaka. Atake sa puso, pneumonia at sakit sa bato ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay noong April 21, 1997 sa lungsod ng Makati sa edad na 86 years old. Ferdinand Marcos, ang pangsampung presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Ferdinand Marcos. Ipinanganak sa Sarat, Ilocos Norte noong September 11, 1917. Nag-aral ng abogasya at siya ang naging pangulong naging kontrobersyal sa bansang Pilipinas. Sakit sa bato, puso at sakit sa baga ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Noong September 28,
1989 sa Honolulu, Hawaii, sa edad na 72 years old. Corazon Aquino, ang pang-11 presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Corazon Aquino. Siya ang pumalit noong napaalis si Ferdinand Marcos sa Pilipinas sa pamamagitan ng People Power. Ipinanganak noong January 25, 1922 sa probinsya ng Tarlac. Sakit na cancer ang naging sanhi ng pagkamatay ni Corazon Aquino. Noong August 1, 2009 sa Makati Medical Center sa edad na 79 years old. Fidel Valdez Ramos, ang pang-12 presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Fidel V. Ramos. Ipinanganak ito noong March 18, 1928 sa lugar ng Lingayen, Pangasinan. Nagtapos sa West Point Military Academy sa USA. Dahil sa katandaan ng edad, ang naging sanhi ng pagkamatay ng dating Pangulong Fidel V. Ramos noong July 31, 2022 sa edad na 94 years old. Benigno Noynoy Aquino III, ang pang-15 presidente ng Republika ng Pilipinas ay si Benigno Noynoy III. Ipinanganak noong February 8, 1960 sa lugar ng Sampaloc, Manila. Siya ang tanging anak na lalaki sa 5 magkakapatid na anak ng dating Pangulong Corazon Aquino at ng dating Senador Benigno Aquino Jr. Kidney malfunction, diabetes, hypertension ang naging karamdaman ni Noynoy Aquino III. Mula noon, patuloy na rin siyang nagpapagamot dahil sa kanyang kondisyon. Pero noong June 24, 2021, natagpuan ng kanyang katulong na wala ng buhay ang dating Pangulong Noynoy sa kanyang bahay sa may West Triangle, Quezon City. Sanhi ng renal disease secondary to diabetes. Sa edad na 61 years old. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!